Dati nga hindi namin masyadong pinapansin ang bidbid, pero nung naumpisahan nga namin gumawa ng Shanghai, aba ay ginanahan at kada harvest ng palaisdaan ay bidbid ang hanap. Pero ngayon nga ay fishbowl na bidbid naman ang ating agawin. Tapos ito na nga rin pala yung video na request ng iba sa paggawa ko ng aking lagayan ng halaman. At yun na nga for today's video, hindi muna sa palaisdaan ang punta natin kundi din sa freezer. Nag-harvest kasi ng palaisdaan noong nakaraan at marami nga kami natirang pang ulam. Pero ito nga isang kakaibang isda ay nahuli lang yan ni Johan sa pangahapin. Lubalub ang tawag namin dyan. Naisipan ko nga pala magluto na lang ngayon din sa aking kubo at gawa ng marami namang isda din sa rep. At saka hindi rin naman ako makapunta ng dagat ngayon at gawa ng malakas na naman ang alon. Kahapon ay kalman at malinaw na ang tubig, tapos ngayon ay biglang lakas na naman, pang-asar talaga. Marami ako naiisip na pwede natin food tripin, kaso nga lang medyo mahirapan pa ako at ako'y mag-isa laang kasi nga may pasok si Johan. At saka hindi ko rin masyado mapag-asahan pa siya sa pagbibideo at gawa ng bata lang siya. Pero hindi bali at gawa ng sa mga susunod na araw nga ay may mga kasama na ako sa pagbablog at uuwi nga yung isa kong kapatid. Balsa nga lang pala ang gamit namin ngayon ni Yasi pagpunta din sa aking kubo at gawa ng yung aking bangka nga ay pinipinturahan pa ni Papa. Yan nga palang bangka na yan ay binili ko dahil may napaviral kami ni Johan na video na umabot siya ng 5 million views. Nangihinayang kasi akong gumastos ng pera at gawa ng may mas importante akong pinaglalaanan. Pero dahil nga may napaviral kami, edi yung kinitaan ng video ay di yan ang binili namin. Kakailanganin din naman namin yan sa pagbablog at gawa ng nahihirapan na kami doon sa balsa at sikip kaming tatlo. So yun na nga, mabalik tayo at parang hindi ako sanay sa aking boses ngayon at gawa ng parang yanong lumanay. Parang pa baby baga. Kadalasan kasi sa boses ko ay talagang bagas. Nga pala itong bidbid ay talagang the best sa Shanghai o di kaya naman ay sa fishbowl kasi nga napakadali lang ang tanggalin ng kanyang laman. Pisilin mo lang ay lalabas na agad yung laman niya at naiiwan nga yung tinik sa katawan niya at kukunti na lang yung tatanggalin mong tinik sa laman. Dinala nga pala ni Papa dito yung bangka at tapos na nga daw pinturahan at tuyo na daw agad. At kukunin niya yung balsa. Medyo mahirap kasing sakyan yung balsa lalo na kapag ganun nga masama ang panahon ay medyo maalon din sa ilog lalo na kapag humihibas na. Nung binili nga pala namin yung bangka na yan ay tapos na at may pintura na rin. Kumbaga itarik at katig na lamang ang kailangan. May nagpagawa kasi niyaan kaso nga lang daw hindi na binalikan kaya naman kami na lang ang bumili. Pinanimot nga lang pala namin yung katig niyan kaya naman ay maliit nga. Wala kasi kaming mabilhan ng kawayan dito. Yun nga palang lantay sa gilid o yung bagang parang patungan. Yan ay pinagawa ko kay Papa para hindi baga masikip at may paglalagyan kami ng ibang gamit kapag kami ay magbablog. At lahat naman pati ng bangka namin ay nilalagyan talaga ni Papa ng gayan para nga naman na hindi masyadong masikip sa bangka. So yun na nga at kukunti lang pala yung laman na nakuha ko sa bidbid. Pero tama nga lang yan at gawa ng alagyan ko pa naman yan ng gulay. Imbis na harina nga palang ilalagay ko ay itlog na lang at gawa ng walang harina din sa amin. Tapos yung carrots nga pala dyan ay inuyanan ko lang yan sa tita ko. Binili niya sa bayan at may paggagamitan nga siya pero binili ko rin sa kanya. Ganyan rin talaga kapag nakatira ka sa linang. O yung baga nakatira ka malayo sa bayan, linang ang tawag namin. Kapag magluluto ka at kung ano lang ang ingredients na nasa kusina, edi yun laang. Bihira kasi kami magpunta ng bayan at gawa ng abayan, layo din naman lakarin ay. Kapag magasakay naman ng bangka ay gastos din naman sa gasolina. Tapos ang abili mo lang doon ay carrots at saka harina. O baka sabihin naman ng iba, kawasat tang. At dyan kayo tumira. Kayo naman parang pinanganak kayo kahapon at yan ang hirap niyong pasayahin. Syempre sanay na kami sa ganitong sitwasyon. Kapag kami pumupunta ng bayan ay nag-grocery kami ng maramihan. Minsan nga lang talaga inauubusan. Nga pala okay na dyan kahit isang itlog lang ang ilagay mo. Dinalawa ko lang kasi gusto ko, bakit ba? Ganito nga rin palang gawa namin sa paggawa ng Shanghai. Ang kaibahan nga lang talaga ay di binabalot namin yun. So yun na nga, bago ako magluto ay apakita ko muna kung paano ko baga ginawa yung aking mga lagayan ng halaman. Kasi may nagre-request sa akin na video kung paano ko daw ba ginawa. Basta tinaga ko lang aring kawayan at kinayas tapos pinako ay ayos man din. Nga pala itong mga kawayan na ginamit ko dito ay pinamulot ko laang. Halos lahat naman ang ginamit ko din sa aking kubo ay pinamulot ko laang yan at wala akong binili. Medyo mahirap nga lang pala gamitin itong itak na gamit ko at gawa ng yanong laki. Yung itak kasi naming maliit ay hindi ko nga magamit at gawa ng yanong purul. Nga pala may mga nag-comment sa akin na buti raw at hindi ako nainip din sa probinsya. Gawa ng ibang mga babae doon na tulad ko ay kadalasang lagi nasa mall. Ay dya isa pa sila, trip nila yun ay trip ko to. Kanya-kanyang trip yan. Nag-i-enjoy din naman ako kapag pumunta ako sa ganung lugar. Pero alam nyo kapag tumatanda na pala tayo ay mas gugustuhin natin sa ganitong lugar. Yung tahimik lang, tayo lang yung maingay. Pero alam nyo kapag kinalakihan mo ng isang lugar ay hindi ka maiinip, sanayan lang din kasi yan. At saka marami akong pinagkakaabalahan dito sa probinsya kaya hindi ako masyado nakakaramdam ng pagkainip. Tulad na nga lang ng ginagawa ko ngayon, kapag nga naisipan kong gumawa ng ganito ay talaga maghapon ako dito. Nung bata pa ako ay mahilig talaga ako manood ng mga ganitong gawain. Tapos tuwang-tuwa ako kapag ako nakakagawa ng mga ganito. Ewan ko pa baga sa sarili ko kung ano-ano na lang ang pinagagagawa ko. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may nakita akong isang bagay na ginawa ng ibang tao, parang gusto ko rin subukan, parang kaya ko rin yung gawin. Hindi naman sa naipagkompetensya ako, para bagang gusto ko lang subukan yung kakayahan ko, kung hindi ko kaya, di hindi. Pero depende naman yun kapag nagustuhan ko lang ang isang bagay. Nga pala at dahil balingag nga aring aking kubo, hindi baga pantay-pantay kasi nga yan ay balo-baloktot ang haligi. Kaya naman pinapakuan ko nga muna ng kahoy dito bago ko dingdingan para magpantay. So bali ito na nga pala yung itsura ng taniman ko ngayon. O diba ayos din naman ang kinalabasan ay kahit baga nakailang pitpit ang aking daliri dyan ay. Tapos ito nga palang kabilang side ay matagal ko na nga pala nagawaan yan. Inulit ko lang at nilaparan ko para mas marami akong maitanim at saka hindi masyadong naiinitan kapag
masyadong dikit din sa gilid. Nakakatuwa nga pala kasi yung tanim kong sili ay may bunga na. Dati pa nga pala sana yung may bunga kaso nga lang ikinain ng umang. Nagtanim nga rin pala ako dito ng lagikway, masarap yung bulang lang. Saka nitong escarlata, masarap yan sa mga prito. Tapos nagtanim na nga rin pala ako ng lara para sa ating panigang. Saka nitong kamote para naman may pagkukuhaan ako ng talbos para hindi puro seafoods na lang lagi. May gulay din. Saka nitong kamatis at luya. Ay, kulang. Walang bawang. Pero may sibuyas tayo. Next time na lang yung bawang. So yun na nga at pumitas nga pala ako ng dahon ng bakawan. Hindi para pang iwang, kundi para pabuhayan ng apoy. Kayo naman. Kalan nga pala muna ang ginamit ko ngayon at gawa ng hindi pa naman ito masyado namin ginagamit. Binili ko lang kasi ito para may magamit kami kapag kami nag-vlog sa dagat. Mas okay kasi itong gamitin kaysa nga sa butane. Kasi dito pwede ka mag-ihaw. Pero ngayon nga dito na muna ito sa aking kubo. Dito na muna ang aking gagamitin. At gawa ng laging pabalik ang hangin din sa aking kubo. Di yan ang usok nga. Lalo na kapag gatong ay kahoy. Nga pala itong niluluto ko ay fishball. Pero parang chicken nuggets na ang kinalabasan nito. Pero ang importante nga dyan ay lasa man niyang isda. Nga pala dati kapag marami kaming sobra ng pang-ulam, lalo na't puro bidbid, ay binibislad namin or binibilad baga namin, tinutuyo. Masarap kasing tuyuin ng bidbid at gawa ng malambot ang laman. Pero ngayon nga ay puro Shanghai na lang ang lagi ang ginagawa namin sa bidbid at bihira na kami magtuyo. Nga pala ang ganda ring klase ng luto ay masarap siyang papakin pero masarap din siyang ulamin. Sa bagay kahit nga chichirya ay inaulam ay. Nga pala habang ako'y abala sa pagluluto ay dumating na ulit si Yasi. Inihatid ko nga pala siya kanina sa bahay at gawa ng siya day maliligo. At nakalimutan ko nga siyang sunduin kaya naman ay hinatid na lang ni Papa. At pagkadating nga niya ay namapak na agad. Tapos tinatanong ko nga kung masarap. Ayun, binigyan niya lang ako ng waki? O baka naman score 2/10? Lagi yan nakaganyan kapag inasabi kong video ko siya. So yun na nga at tapos na nga pala ako magluto at si Yasi nga kanina pang kain ng kain. Sa pagsasawsawan nga pala nito ay mas the best ay suka. Para sa akin pero depende pa rin naman yun sa panlasa ng tao. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo at yun lang, bye!